Kamusta mga ka-novel, ang title ng kwentong ito ay Ang Asawa Kong Tinitingala ng Lahat. Dahil sa limitado ang mga bawat episode sa kasalukuyang mga novel application, gumawa ako ng advanced chapter na hango sa original Chinese raw version para patuloy natin masubaybayan ang kwento. Inayos ko lahat ng pangalan ng characters, lugar, kagamitan, abilidad, pangkat o grupo sa orihinal natin na kasanayan ng mga pangalan. Pinanatili ko malinaw ang bawat mga konteksto, upang maintindihan nyo ng mabuti ang kwento. Don't forget mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para sa susunod na bagong kabanata. Salamat po sa inyong suporta. Kabanata 3241. Kung hindi dahil kay Adolf upang iligtas siya, sure na siya ay mamamatay sa ilalim ng karagatan, at ang bahay na gawa sa kahoy ni Adolf sa tabi ng dagat ay hindi masyadong maayos. Nang narinig ito, tumanggo si Damian na inaprubahan ang kahilingan ni Mr. Darrell. Si Darrell ay bihira at mapagbigay na tao. Pagkatapos, hiniling niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ibigay ang mga gintong barya sa matanda at apo ni Adolf. Bigla siyang nakabawi ng isang buhay, at sabay na tumanggap ng isang malaking halaga ng mga gintong barya. Ganap na nabulag si Adolf, at natigilan siya ng higit sa 10 segundo bago siya bumalik sa kanyang pag-iisip at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Darrell. Maya-maya pa ay pinalabas na ang matanda at apo ni Adolf. Mr. Darrell. Sa oras na ito, hindi maitago ni Damian ang kanyang kaguluhan, at sinabi kay Darrell paumanhin na wala kang matatanggap na gantimpala, naaawa talaga ako sayo, kaya, hintayin akong maghanda ng isang piging, at hilingin kay Mr. Darrell na masiyahan ang kanyang mukha. Hindi nag-atubili si Darrell, tumango at ngumiti. Sure, mabuti. Dinala siya agad sa Pearl City pagkagising niya mula sa pagkawala ng malay at matagal nang nandoon kaya't nagutom siya ng sobra. Bukod dito, nalaman niya magkatulad ang hitsura ni na Lolita at ni Lily at hindi alam ni Darrell kung ano ang nangyayari, kaya nais niyang manatili dito ng kaunti pa. Nang makita ang pangako ni Darrell, si Damian ay napakasaya, at mabilis na inutos ang kanyang mga lingkod na maghanda ng isang piging. Nang maglaon, hinayaan ni Damian ang mga tao na mag-set ng mga paputok sa manor upang magdiwang. Ang sakit na naranasan ng kanyang apo sa loob ng higit sa 1 taon ay sa wakas ay gumaling na. Paano siya hindi maging masaya? Sa oras ng gabi na yun, ang bulwagan ng manor ay puno ng isang buhay na kapaligiran. Si Darrell at Damian lamang ang nasa hapagkainan, ngunit mayroong higit sa 100 mga dalaga na namamahala sa paghahatid ng tsaa at pagbuhos ng alak na naging napahanga si Darrell. Si Damian ay nasa isang magandang kalagayan at nanatili ang pagtoastang ng baso kay Darrell. Matapos ang ilang bilog na inumin, may naisip si Damian. Tama, hindi ko pa tinanong si Mr. Darrell, ano ang mga plano mong gawin sa susunod? Ito. Napaisip sandali si Darrell at tumawa. Nakangiting sinabi. Hindi ako sigurado. Habang nagsasalita siya, isang gwardya ang mabilis na lumakad, na may isang komplikadong ekspresyon, at sinabi kay Damian, "Aking Panginoon, narito si Mr. Grady." Ano? Naririnig ang mga salitang si Mr. Grady ay naparito, ang mukha ni Damian ay nagbago, at naging madilim ang ekspresyon sa isang iglap, at sinabing hindi maganda. Ano ang ginagawa niya rito? Sa sandaling matapos siya sa pagsasalita, narinig niya ang isang pagtawa mula sa labas ng hall, at pagkatapos, isang gwapong lalaki ang figure ay dahan-daang lumakad, siya ay nasa 25 taon gulang, bihis na bihis at may kahangahangang aura. Ito ay ang batang Panginoon ng pamilyang McCollins, si Mr. Grady. Ang pamilyang McCollins, tulad ng pamilyang Damian, ay isa rin sa pinakamalaking pamilya sa Pearl City, sa nagdaang taon dahil sa lumalaking nilang negosyo. Ang kanilang katayuan ay umabot sa pamilya Damian sa mga nagdaang taon. Pagpasok sa bulwagan, binati ni Grady si Damian nang nakangiti. Master, dumalaw ako ng walang paunang abiso. Huwag kang magtaka. Si Mr. Grady ay hindi tumingin kay Darrell. Sa pag-iisip niya, si Darrell ay bagong nasasakupan ni Damian, kaya hindi niya ito binigyan pansin. Walang ekspresyon na tanong ni Damian. Ano ang ginagawa mo dito? Master, ang ating pamilya ay matagal na magkaibigan. Ikaw at ang aking lolo ay mga matandang kaibigan din, bakit ba napakasungit mo sa akin?
Tumawa si Grady na sinubukan na aliwin si Damian. Pagkatapos, sumulyap si Mr. Grady sa labas at nagpatuloy. Sa hapon, nakakita ako ng mga paputok sa manor at nabalitaan ko na gumaling na si Lolita, kaya gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay upang bumati. Talaga. Damian chuckled, hindi maitago ang kanyang pagkasuklam. Okay lang kung hindi ito binanggit ni Grady. Pagdating dito, nababagabag si Damian. Pinag-uusapan ito, ang eksklusibong pamilyang Damian at ang pamilya ng McCullens, ay may ilan henerasyon na may ugnayan ang dalawang pamilya, at 3 taon na ang nakalilipas, partikular din na inayos ng dalawang pamilya ang kasal nina Mr. Grady at Lolita. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magkasakit si Lolita 1 taon na ang nakakalipas. Hindi lamang nagretiro si Grady, siya at ang iba pang mga pamilya ay lihim na nakitungo sa pamilyang Damian, na naging sanhi ng pagbagsak ng industriya ng alak ng pamilya Damian. Kabanata 3242. Pakiramdam ang kawalang bahala ni Damian, walang pakialam si Grady, at nakangiting sinabi. Siya nga pala, nasaan si Lolita? Habang nag-uusap, hindi mapigilan ni Grady na tumingin sa paligid. Malamig na tugon ni Damian at sinabi. Kagagaling lang niya sa kanyang sakit at medyo mahina pa ang katawan niya, sa oras na ito nagpapahinga na siya. Tulad ng sinabi ko, hindi siya maaring makita ng kahit sino sa ngayon. Ano? Nang narinig ito, si Grady ay medyo hindi komportable at nahihiya sa sarili, ngunit hindi nagtagal ay kumalma at nakangiting sinabi. Okay, mas mabuti magpahinga lang muna siya. Sa katunayan, bukod sa pagbisita kay Lolita, may isang mahalagang bagay sa pagpunta ko dito. Sabihin mo. Tamad na tamad si Damian na magsalita ng kalokohan. Kumakbang ng pasulong si Grady at sinubukang ipahayag sa kanya ang nais niya. Guro, nais kong talakayin sa iyo ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ko kay Lolita. Ano? Narinig ito, si Daryl na nakatayo sa gilid, ay natigilan at hindi mapigil ang tumingin ng seryoso kay Grady. Mayroon siyang kontrata sa kasal kay Lolita. Halatang walang silbi ang lalaking ito, mapapahamak ang buong buhay ni Lolita kung pakasalan niya ito. Ha! Kasabay nito, ang mukha ni Damian ay nagbago ng isang iglap, at isang bakas ng galit ang sumilaw sa kanyang mga mata. Mr. Grady, mayroon ka pa bang mukha na magmungkahi ng kasal sa akin? Nang may sakit si Lolita 1 taon na ang nakakalipas, hindi ko nakita ikaw ay bumisita, at nagpadala ka ng isang tao upang kanselahin ang kasunduan niyo sa kasal. At ngayon na si Lolita ay gumaling na, at naglakas loob ka ang banggitin muli ang kasal, hindi ba sa palagay mo nakakatawa ito? Gusto niyang hilahin palabas agad si Mr. Grady, ngunit naisip ang pagkakakilanlan ng iba pang partido kaya pinipigilan niya ito. Napakamot sa ulo si Grady, at pagkatapos ay ngumiti ng bongga at sinabi. Master, niloko ako ng iba dati. Bata ako at ignorante, pakiusap patawarin mo ako alang-alang sa relasyon ng ating pamilya. Bukod dito, sabay kaming lumaki ni Lolita mula noong kami ay mga bata pa, kapag siya ay naging asawa ko, mamahalin ko siya magpakailanman. Pagkatapos, ipinalakpak ni McGrady ang kanyang mga kamay sa labas ng pintuan, at mabilis na lumakad ang dalawang tagasunod, hawak ang 2 kahon sa kanyang mga kamay. Ilan sandali, matapos mabuksan ang kahon, lahat sila ay natulala at natigilan nang nakita nila ang nilalaman ng kahon. Nakita ko na ang 2 kahon ay puno ng mga alahas, lumiliwanag sa kinang, halos lahat ay hindi mabuksan ang kanilang mga mata, mayroon ding perlas na kasing laki ng mga kamao, mahahalagang hiyas na kasing dalisay ng dugo at magagandang purong gintong borloloy. Ang bawat isa sa mga item na ito ay labis na mahal. Damn it! Kahit si Daryl ay namangha. Ang batang ito ay lubos na handang magbigay para kay Lolita. Master! Nakangiting sinabi ni Grady kay Damian. Ang 2 kahon ng mga alahas ay ang aking mga regalo sa kasal. Bago ako dumating, pinag-usapan ko ito kasama ang aking pamilya at makakahanap kami ng magandang petsa para sa kasal kasama si Lolita. Ano sa palagay mo? Mukhang tiwala si Grady. Ako lang ang taong karapat-dapat kay Lolita sa buong Pearl City. Bukod dito, ang industriya ng pamilya Damian ay bumulusok sa mga nagdaang taon, at matagal na itong hindi na kasing maluwalhati tulad nito, naisip niya.
Sa oras na ito, bilang batang Panginoon ng pamilyang McCollins, siya ang gumawa ng pagkusa upang lumapit at pag-usapan ang tungkol sa pakikipag-ugnayan. Tiyak na hindi ito tatanggihan ng matandang lalaki. Upang maging matapat, dumating si Mr. Grady upang imungkahi ang kasal sa oras na ito hindi dahil sa talagang mahal niya si Lolita, ngunit dahil interesado siya sa negosyo ng pamilya ni Damian. Alam mo, ang anak ni Damian ay namatay nang hindi inaasahan ilang taon na ang nakalilipas, at ang nag-iisang kamag-anak na anak ay si Lolita. Kapag mapakasalan niya si Lolita, magagawa niyang makontrol ang buong pamilya. Nakaharap sa kumpiyansa sa sarili si Grady, nakahinga ng maluwag si Damian, nang walang bahagyang pagbago-bago sa kanyang mukha, at dahan-daang sinabi, Mr. Grady, maari mo nang ibalik ang iyong mga regalo. Nang sabihin niya ito, pinigilan ni Damian ang kanyang galit. Si Grady na ito, mayabang, madalas na binubuli ang ibang mga tao sa Pearl City, hindi ko hahayaang magpakasal si Lolita, naisip niya. Bakit? Natigilan si Grady at inakalang narinig niya na mali si Damian. Tumawa si Damian, dahil mayroon ng syota si Lolita, at gaganapin ang kasal. Ano? Nang narinig niya ito, tuluyan ang natigilan si Grady, at pagkatapos ay hindi mapigil ang magtanong. Sino ang taong iyon? Aling miyembro ng pamilya? Sa oras na ito, puno ng galit si Grady. Kabanata 3243. Shit! Sino sa Pearl City ang naglakas loob na magnakaw ng isang babae sa akin? Simpleng naghahanap ng kamatayan. Sa pag-iisip ni Grady. Sa parehong oras, lihim na sumimangot din si Daryl. Mayroon bang ibang syota si Lolita? Gayunpaman, nang si Lolita ay may malubhang karamdaman ngayon, walang mga kabataang lalaki na naruroon. Nakaharap sa pagtatanong ni Grady, si Damian ay mukhang walang pakialam at dahan-daang sinabi. Ang taong ito ay hindi isang mayamang batang Panginoon, walang iba kundi ang katabi ko si Mr. Daryl. Pagkatapos, itinaas niya ang daliri at itinuro si Daryl. Bumagsak ang boses, at ang buong bulwagan ay nagkagulo. Ano? Sa sandaling ito, ang mga mata ni Grady ay nakalock din kay Daryl. Kasabay nito, laking gulat din ni Daryl, hindi niya maiwasan maluwa ang hinihigop niyang tsaa. Nararamdaman niya nag-buzz ang kanyang utak. Ano ang ginagawa ng Damian na ito? Ngayon ko lang nakilala si Lolita, kaya bakit ako naging syota niya? Hindi ito basta masasabi ni Damian ng madali kahit na ayaw niya na pakasalan ng apo niya si Grady. Sa wakas nag-react si Grady, nakatingin kay Daryl pataas at pababa, hindi maitago ang kanyang puot sa kanya. Siya ba yun? Tumango si Damian at sinabi, tama, si Mr. Daryl ay may kasanayan at may malawak na kaalaman sa medisina. Ganap niyang nai-save si Lolita, at si Lolita ay may labis na pagmamahal sa kanya. Narinig ito, hindi mapigilan ni Grady na mapang-isi. Master, nalilito ka ba? Matapos masabi at magawa ang lahat, ang taong ito ay parmasyutiko lamang. Wala siyang kapangyarihan at katayuan. Paano mo siya may kukumpara sa akin? Iyon, si Grady ay sumulyap kay Daryl ng mapanghamak na may matayog na postura. Ninisyan at kinulit ni Damian. Nagkakamali ka, ang aming natatanging pamilya ay hindi kulang sa pera, kaya't ang lalaki ni Lolita ay hindi kailangang yumaman o maging makapangyarihan, ang mabuting moral lamang ay sapat na. Ang kahulugan ay halata, ang karakter at ugali ni Grady ay napakasama, upang maging karapat-dapat kay Lolita. Ikaw! Biglang namula ang mukha ni Grady, ang kanyang puso ay naiirita, at hindi niya mailabas ang galit niya roon, kaya't winagiway niya ang kanyang kamay. Tayo na. Matapos bumagsak ang boses, galit na galit siyang lumabas ng hall. Nagmamadaling kinuha ng kanyang dalawang entourage ang chest na naglalaman ng kayamanan at sumunod. Nang makaalis na si Grady, inipon ni Daryl ang kanyang saloobin at tumingin kay Damian habang sinabi niya. Master, hindi ba medyo nakakatawa ang biro na ito? Tulala si Damian. Biro ba ito? Sa oras na ito napansin din ni Daryl na ayaw ni Damian na pakasalan ng apo niya si Grady, kaya walang ibang paraan. Ginamit niya si Daryl bilang isang palusot. Haha! Huminga ng malalim si Damian, ngumiti ng mapait, at nahihiya na sinabi. Mr. Daryl, si Mr. Grady ay biglang dumating, kaya wala akong pagpipilian. Pagkatapos nito, may naisip si Damian, at masidhing sinabi.
Ang pamilyang McCollins kabilang si Grady ay palaging may magandang relasyon sa aming pamilya Damian. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ng lolo ni Grady, ang aking dating kaibigan, nagbago ang relasyon. Lalo na ang Grady na ito, sadyang nais niyang i-take over ang ari-arian ng aming pamilya Damian. Orihinal, nagkaroon ng kontrata sa kasal sina Grady at Lolita, ngunit isang taon na ang nakalilipas ay may malubhang sakit si Lolita at nagretiro na sila. Ngayong gumaling na si Lolita, nais na nilang magpakasal ulit. Walang hiya talaga. Alam kong ayaw talagang pakasalan ni Grady si Lolita, ang totoo gusto niyang kontrolin ang pag-aari ng pamilya Damian. Siya ay kasuklam-suklam na tao. Paano ko hahayaan na makuha niya ang gusto niya? Pagkatapos pumunta siya sa likod at umubo ng marahas dahil sa masyadong emosyonal na nararamdaman. Sa sandaling ito, pagtingin niya sa mukha ni Damian, biglang nakaramdam si Daryl ng kaunting simpatiya, ngunit hindi niya mapigil ang sabihin. Gayunpaman, nagsinungaling ka kay Grady ngayon at malalaman niya ang katotohanan maaga o huli. Maaantala lang nito ang mga bagay-bagay. Ngumiti si Damian, hindi direktang sumagot ngunit tumingin kay Daryl at tinanong. Mr. Daryl, ano ang palagay mo kay Lolita? Ano? Nang makita ang biglang sinabi ni Damian ng gayong pangungusap, agad na natigilan si Daryl. Kabanata 3244. Matapos ang higit sa 10 segundo, nag-react si Daryl. Master, ikaw. Bago pa siya matapos sa pagsasalita, winagiway na ni Damian ang kanyang kamay at nagambala. Mr. Daryl, bagaman ngayon lamang tayo nagkakilala, hindi ko masabi mula sa insidente kasama si Adolf at ang kanyang apo, nakikita kong ikaw ay isang taong napakataas ng moralidad. Ngumiti si Damian at hinahangaan ang sinabi, alam kong mapanganib ang naging desisyon mo sa pagpunta mo dito upang may save ang kanilang mga buhay. Pagkatapos mukhang seryoso ang ekspresyon ni Damian. Kaya't napagpasyahan kung pakasalan mo si Lolita. Ano? Nagulat ang puso ni Daryl. Naramdaman ko na lang ang pagbuzz ng utak ko, natatakot akong medyo hindi naaangkop. Wanderer lang ako. Paano ako magiging karapat-dapat kay Miss Lolita? Umiling si Damian at ngumiti. Masyado kang mapagpakumbaba. Bagaman matanda na ako, matalas pa rin ang isip ko. Maaaring walang-wala ka, ngunit ang karakter mo ay daang beses na mas mahusay kaysa kay Grady. Bukod, hindi ito isang problema na palagi kang gumagala. Ito ay ang tadhana upang mailigtas si Lolita ngayon, kaya bakit hindi ka ikasal sa aming pamilya? Narinig ito, hindi makatahimik si Daryl, at ngumiti ng mapait. Guro, nahihiya ako na sobra ang pagmamahal mo, ngunit hindi ko naisip na sumali sa malaking pamilya, marahil ay ugali kong gumala. Wala naman ako dito, paano ako makakasali sa pamilyang Damian? Narinig ito, daing ni Damian at tinanong, ayaw mo ba kay Lolita? Hindi. Si Miss Lolita ay maganda tulad ng isang engkantada sa kalangitan, ngunit ako. Mabilis na winagiway ni Daryl ang kamay, magulo ang kanyang puso, at hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag. Kung gayon bakit mo ako tinanggihan? Tuliro si Damian. Napakamot ng ulo si Daryl at nagpas siyang sabihin sa kanya ang totoo dahil sa desperasyon. Guro, upang sabihin sa iyo ang totoo, sa totoo lang hindi ako galing dito. Para sa susunod na ilang minuto, ipinaliwanag ni Daryl ang pinagmulan ng kanyang pagkakakilanlan sa mga detalye. Sa totoo lang, ayaw talaga ni Daryl na mabilis na magtapat, ngunit sa sitwasyon na nauna sa kanya, wala siyang maisip na ibang mga kadahilanan upang tumanggi. Bukod dito, nakita ni Daryl na si Damian ay mapagpatawad at mabait tulad ni Douglas, kaya hindi siya sasaktan ni Damian. Narinig ito, natigilan si Damian. Galing siya sa ibang mundo. Sa susunod na segundo, tinipon ni Damian ang kanyang saloobin at tumango. Hindi ka takataka sa buong buhay ko, hindi ko pa naririnig ang ganitong uri ng paggagamot, ang paligan ng gamot na ginamit mo para gamutin si Lolita kanina. Ang mga mata ni Damian ay pumitik, at nakaturo kay Daryl na taos-pusong nagsabi, sa kasong ito, paano ang tungkol sa isang kasunduan sa pagitan natin dalawa? Anong deal? Hindi mapigil ang tanong ni Daryl. Hinaplos ni Damian ang puting balbas at dahan-daang sinabi.
Sa loob ng 3 araw, ikaw at si Lolita ay magsasagawa ng peking kasal at magiging manugang sa bahay ng aming pamilya Damian. Bilang isang kondisyon, gagamitin ko ang lahat ng mga kontak ng aking pamilya upang matulungan kang mahanap ang iyong dalawang nawawalang mga kababaihan. Sa parehong oras, maghahanap ako ng isang paraan upang matulungan kang makalabas dito. Ang term ay 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, anuman kung namamahala kami upang hanapin ang dalawang kababaihan para sa iyo, maaari mong matuno ang pakikipag-ugnayan mo kay Lolita ayon sa napagkasunduan. Ito. Narinig sa mga salitang ito, si Daryl ay natigilan at hindi mapigil ang sumimangot, "Guro, hindi ko maintindihan kung bakit ako dapat na ipasok sa iyong pamilya Damian. Narinig ko na maraming mga mayayamang pamilya sa Pearl City, maliban kay Mr. Grady. Dapat mayroong isang tao na karapat-dapat para kay Miss Lolita." Umiling si Damian, "Mr. Daryl, hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Ngayon, ang karamihan sa mga industriya sa Pearl City ay halos binago ng pamilya McCollins. Ang iba pang mga pamilya ay itinuturing na ang pamilyang McCollins bilang pinuno. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, sino ang naglalakas loob na magpakasal sa pamilyang Damian? Ginagawa ko ito upang mawala ang ideyang ito sa ulo ni Grady." Sa puntong ito, ngumiti si Damian kay Daryl, "Totoo na mayroon kaming kasunduan na ito, at lubos kong iniisip ito para kay Lolita. Matapos niyong may sigawa ang iyong peking kasal, hindi na mag-aalala si Lolita tungkol sa paggigipit ni Grady, at maaaring pamahalaan ang buong puso ang negosyo ng pamilya." Buntong hininga. Narinig ang mga ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, lihim na nagbubuntong hininga. Narinig iyon, hindi napigilan ni Daryl na huminga ng malalim. Ang mas matandang edad ng isang tao, mas matalino sila. Hindi inaasahan na ang Damian ay may ganitong pangmatagalang pananaw. Kabanata 3245. Sa pag-iisip, hindi mapigilan ni Daryl ngunit sinabi. "Dahil sinabi mo na ito, kung tatanggi ako, hindi ko ito mabibigyan katwiran, ngunit kung papayag ba si Miss Lolita?" Seryoso, ayaw makisali ni Daryl sa mga hinaing ng pamilya na ito. Ngunit pag-isipan itong mabuti, nagawa ko ang isang malaking kaguluhan sa Atlantis sa Heavenly Star Kingdom, natatakot ako na maraming tao mula sa kahariang iyon ang hinahabol pa rin ako kahit saan. Sa kasong ito, mas mahusay na manatili sa pamilyang Damian sa halip na makipag-usap ng mag-isa. At kailangan ko pa rin ng tulong ng pamilyang Damian para mapabilis ang pagtatanong tungkol sa balita kina Felicity at Fiona. Haha! Nang makita na tuluyang kumalas si Daryl, tuwang-tuwa si Damian, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Lolita, hayaan mong sabihin ko sa kanya, nakikinig siya sa akin mula noong bata pa siya at siguradong sisang-ayon siya." Pagkatapos, inanyayahan niya si Daryl na umupo at uminom. Patuloy nilang inuubos ang kanilang baso habang masaya silang nagiinuman. Ang piging ay hindi natapos hanggang sa huli na ng gabi. Matapos ayusin ang isang silid para makapagpahinga si Daryl, dali-daling pumunta si Damian sa silid ni Lolita. Sa loob ng silid, hindi pa nagpapahinga si Lolita, ngunit ang tagabantay ng bahay na si Lyra ay naghihintay sa kanyang tabi. Haha! Sa oras na ito, lumakad si Damian sa loob ng silid na namumula ang mukha at nakangiting sinabi. "Lolita, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari." Nakasimangot si Lolita at mahinang sinabi, "Lolo, anong malaking bagay?" "Maligayang kaganapan, narinig ko, na dumating si Mr. Grady dito upang magmungkahi ng kasal, tama ba?" Nang magsalita si Lolita tungkol kay Grady, naramdaman niya ang pagbuo ng galit sa kanyang puso. Umiling si Damian at sinabi, "Hindi ito si Mr. Grady. Pinili ka ni Lolo ng mas mabuting manugang para sa iyo." "Sino?" Hindi mapigil ang tanong ni Lolita. Pagkatapos, hindi mapigilan ni Lyra sa tabi niya at sinabi. "Tama, aling pamilya ng batang Panginoon. Ang parmasyutiko ang nagligtas sa iyo ngayon, si Mr. Daryl." Nakangiting sinabi ni Damian, "Marangal na tauhan, maginoo at magalang, at higit sa lahat may malawak na kaalaman sa medisina, kaya napagpasyahan ko siya ay isang perpektong kandidato para sa iyo. Makalipas ang 3 araw, magdaos ako ng kasal para sa inyo." Sa puntong ito, labis na nasasabik si Damian at nagpatuloy, "Nakausap ko na si Mr. Daryl.
Pumayag siya, ngayon lahat na ito ay nakasalalay sa'yo, Lolita. Ano? Magpapakasal sa isang parmasyutiko. Nanginginig ang katawan ni Lolita, at natigilan siya. Napatulala din si Lyra sa tabi niya. Matapos ang ilang segundo, tinipon ni Lolita ang kanyang saloobin at sinabi na may matinding pagtutol, Grandpa, si Daryl, isang parmasyutiko lamang, ngunit hindi rin natin alam kung sino siya at ang kanyang pinagmulan, at gusto mong pakasalan ko siya ng dali-dali. Tama yan. Ang taong iyon ay may kaunting kasanayan sa medisina at hindi nakakaintindi ng anuman. Papaano siya maging karapat-dapat kay Lolita at sa ating pamilya? Master, nalilito ka ba? Sabi ni Lyra. Biglang nagalit si Damian at Cinnamon nang tingin si Lyra, manahimik ka. Ano ang alam mo? Napanganga si Lona at mabilis na ikinulong ang kanyang bibig. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Damian at sinabi ito ng mahinahon kay Lolita, Lolita, kailangan mong maniwala kay Grandpa, hindi ka kailanman sasaktan ni Grandpa kung gagawin mo ito. Sa oras na ito, nais sabihin ni Damian kay Lolita ang totoo. Ngunit natatakot na hindi niya ito tanggapin, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Labis na nag-aatubili si Lolita, tinakpan ang kanyang tainga, umiling at sinabi, Grandpa, ito ay sobrang mabilis. Ayokong pakasalan si Daryl. Kung wala akong pagpipilian, mas gugustuhin kong hindi magpakasal sa natitirang buhay ko. Si Lolita ay hindi isang batang babae na sakam sa kayamanan at kapangyarihan, ngunit palagi siyang naging mahigpit sa pag-ibig. Sa kanyang puso, kung hindi niya mahanap ang mahal niya, mas gugustuhin niyang hindi na magpakasal magpakailanman kaysa sa siya ay magmamadali. Kabanata 3246. Nang makita si Lolita na tumanggi na sumang-ayon, si Damian ay labis na balisa, marahas na umuubo, at sabik na sabik. Lolita, ikaw, bakit hindi mo naiintindihan ang masigasig na pagsisikap ni Grandpa? Nais mo. Kung mananatili kang walang asawa, hindi ka titigilan ni Mr. Grady, palaging guguluhin ka. Kung gayon, paano mo mapapanatili ang ari-arian ng pamilya Damian? Kinakabahan niyang sabi. Ang aking plano ay isang pansamantalang pag-aayos lamang. Kung sa mga puno ng taon, ikaw ay ganap na may kontrol sa negosyo ng pamilya, papayagan kitang matanggal ang iyong kasal kay Daryl. Pagkatapos bigla siyang umuubo sa mga bakas ng dugo dahil sa pagkabalisa. Oo, tumatanda na si Damian, nasa twilight years na siya, ang presyon ng pamilya ay halos hindi makatiis. Grandpa. Nang makita ang eksenang ito, si Lolita ay takot at mabilis na dinakip ang braso ni Damian, at nang hinayang na sinabi. Grandpa, huwag kang magalit, ipinapangako ko sa iyo gagawin ko ang nais mo. Nang sinabi niya ito, kinagat ni Lolita ang kanyang labi, ang magandang nitong mukha na puno ng pagiging komplikado. Sa totoo lang, ayaw talaga niyang magpakasal kay Daryl, dahil sa ngayon lang sila nagkakilala, si Lolita ay nakadama ng daang pag-aatubili sa kanyang puso, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang makompromiso para sa negosyo ng pamilya at upang panatagin ang kanyang lolo. 3 taon lamang ito, at malapit nang lumipas. Nang makita na sa wakas ay sumang-ayon ang kanyang apong babae, ngumiti si Damian at bumuti ang pakiramdam. Sa susunod na segundo, sinabi ni Damian kay Lyra, pumunta ka, maghanda ka agad ng isang paanyaya. Ikakasal na ang apo ng matandang Damian. Ang kasal ay dapat na Randy. Sige sir. Nag-aatubili si Lyra, ngunit tumugon pa rin siya at lumabas upang maghanda. Balita tungkol kay Miss Lolita ng pamilyang Damian ay ikakasal na sa isang hindi kilalang parmasyutiko. Ang balitang ito ay kumalat sa buong Pearl Harbor ng buong gabi, kumalat ito ng napakabilis. Para sa isang oras, ang mga kalye at mga eskinita ay pinag-uusapan lahat tungkol sa bagay na ito. Sa oras na ito, sa loob ng manor ng pamilya McCollins. Naupo doon si Grady, malungkot ang mukha niya. Kanina, ang balita tungkol sa kasal ni Lolita at Daryl sa loob ng 3 araw, ay umabot sa tainga ni Grady, na ikinainis niya ng husto. Lalong nagalit si Grady, nang iniisip niya ito at hinampas ang mesa. Damn it! Ang matandang lalaking iyon ay talagang ikakasal kay Lolita sa lalaking iyon. Okay. Talaga.
Hanggat ikinasal siya ng mag-isa kay Lolita matapos ang pagkamatay ni Damian, ang negosyo ng pamilya Damian ay mahuhulog sa kanyang sariling mga kamay, ngunit ngayon ang planong ito ay ganap na nabigo. Sa sandaling iyon, isang entourage ang lumapit at maingat na sinabi. Young Master, ang pamilya Damian ay nagpadala ng isang paanyaya. Pupunta ka ba? Sumigaw si Grady, saan ka pupunta? Lumayo ka sa akin. Nag-aapoy siya sa galit. Natigilan ang entourage at mabilis na umatras. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Grady sa entourage, at umungol, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang madilim na lamig. Dahil ito ay isang masayang araw para sa pamilyang Damian, hindi nararapat na hindi dumalo. Pupunta ako, maghahanda ako ng isang mahusay na regalo. Hindi maitago ni Grady ang kanyang panloob na galit. Si Damian, isang matandang lalaki, naisip na sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Lolita sa iba, maibibigay niya ang kanyang puso, ngunit hindi kita hahayaang gawin ang nais mo. Sa sandaling ito, sa loob ng mansyon ng pamilya Damian, ang kasal ay malapit nang maganap sa 3 araw. Sa oras na ito, ang mansyon ay puno ng mga ilaw at mga makukulay na dekorasyon, at mayroong isang maligaya na kapaligiran saan man. Matapos mag-inuman kasama si Damian kagabi, hindi nakabangon si Daryl hanggang tanghali. Pagkatapos niyang maligo, nagtungo siya sa courtyard kung saan nakatira si Lolita. Bagaman ito ay magiging isang peking kasal makalipas ng 3 araw, dapat kaming magkaintindihan. Pagdating pa lang niya sa looban, natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa harapan niya. Nakita niya si Lolita na nakasuot ng puting mahabang damit, nakaupo sa isang bench sa bakuran, hindi masabi ang matikas at kaakit-akit na postura. Tahimik din na sinamahan siya ni Lyra at umupo sa kanyang tabi. Si Lolita talaga ay kamukha ni Lilibod. Kabanata 3247. Mula sa pananaw ni Daryl, tinitingnan niya ang itsura ni Lolita ay talagang kamukha ni Lily, at tuluyan siyang natulala. Sa oras na ito, napansin ni Lolita si Daryl, at nagulat siya. Ikaw! Bakit ka nandito? Bagaman hindi naman siya iniinis ni Daryl, mayroong isang hindi mailalarawan na pagtutol sa kanyang puso nang maisip niya ang katotohanang pakakasalan niya siya pagkalipas ng 3 araw. Bumagal si Daryl, napakamot sa ulo at nakangiti. Nandito ako para makita ka. Gayunpaman, nang papunta na siya pagkatapos lamang ng 2 hakbang, pinahinto siya ni Lyra. Ikaw! Alam mo ba ang tungkol sa mga patakaran? Hindi pa kayo kasal ng aming young miss. Ang lakas loob mong bumisita sa lugar na kanyang tinitirhan. Umalis ka na ngayon. Sigaw ni Lyra na parang naiinis kay Daryl. Sinabi sa mga oras na ito, maingat na pinanood ni Lyra ang ekspresyon ni Lolita. Si Lyra ay naging isang kasambahay sa pamilya Damian ng higit sa 10 taon, at halos napanood niya si Lolita na lumaki. Nakita niyang ayaw ni Lolita na pakasalan talaga si Daryl. Sa ilalim ng pangyayaring ito, natural na walang magandang ekspresyon si Lyra kay Daryl. Nakita ang pagsaway ni Lyra kay Daryl, ang kalmadong mukha ni Lolita ay puno ng kawalang malasakit na walang balak pigilan si Lyra. Paumanhin, dumating ako nang hindi na ipahayag. Tatalikod na sana siya para umalis pagkatapos niyang sabihin yun. Gayunpaman, may naisip si Lyra, at sinabi kay Lolita. Nga pala, narinig ko ngayon lang na ang engranding 10,000 mga tropa mula sa ating New Moon Kingdom ang sumalakay sa Sunset City. Nang makita na malapit na silang magtagumpay, biglang lumitaw ang Diyosa ng Liwanag upang protektahan ang nasasabing lungsod. Talaga? Kalmadong tugon ni Lolita na tila interesado. Diyosa ng Liwanag. Aalis na sana si Daryl, bigla siyang tumigil nang marinig ang usapan nila. Mayroon bang mga Diyos sa mundong ito? Ano ang Diyosa ng Liwanag? Bumalik ang tingin ni Daryl kay Lolita at hindi mapigil ang magtanong, na may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Kung may mga Diyos sa mundong ito, dapat nilang malaman ang paraan upang iwanan ang mundong ito, naisip niya. Si Lyra ay walang pasensya. Ano ang problema mo? Bakit hindi ka pa umaalis? Huwag isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Sinasadya mo bang maghanap ng isang paksa at nais mong manatili dito, tama? Sumimangot si Daryl, nararamdaman ang isang maliit na apoy sa kanyang puso, ngunit mahinahon pa ring sinabi. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa diwata ng liwanag.
Nais kong marinig sabihin mo sa akin. Natigilan si Lyra at hindi mapigil ang mapang-uyam na sinabi. Ano? Hindi mo alam ang Diyosa ng liwanag. Paano ka nabuhay sa buong mga taon? Pagkatapos hindi niya pinansin si Daryl, si Lolita na nakaupo doon, ay hindi kailanman tumingin. Nang makita ang sitwasyong ito, labis na nalulumbay si Daryl at humiwalay. Sa sandaling ito, kinagat ni Lolita ang kanyang labi habang tumingin ng malungkot sa pag-alis ni Daryl, pakiramdam niya ay masakit sa kanyang puso. Ang Diyosa ng liwanag ay isang Diyosa ng hustisya na sinamba ng mga tao mula sa kontinent ng Eden sa loob ng maraming taon. Kilala siya ng lahat. Ngunit ang Daryl na ito ay hindi alam ang tungkol sa Diyosa. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit kinagusto siya ni Grandpa, kaya ayoko siyang pakasalan. Naisip niya. Pag-alis sa patio ni Lolita, inip na inip si Daryl. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Adolf at sa kanyang apo. Sa pag-iisip tungkol dito, iniwan ni Daryl ang mansyon ng pamilyang Damian at naglakad patungo sa beach. Nang papalapit ako, nakita ko mula sa malayo ang isang pangkat ng mga tao na nakatayo sa paligid ng kahoy na bahay kung saan nakatira si Adolf at ang kanyang apo, nakaturo at nag-uusap. Grandpa, gumising ka. Ang maliit na Jack ay kabilang sa karamihan ng tao. Nakaupo siya doon, walang humpay na umiiyak habang nakahiga sa lupa si Adolf na nakapikit. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, hindi masyadong nag-isip si Daryl, at mabilis na sumugod. Kabanata 3248. Jack, ano ang problema? Ano ang nangyari kay Senior Adolf? Tanong ni Daryl. Sinuri ni Daryl ang pinsala ni Adolf at mukhang tinamaan siya ng kahoy na stick. Mayroon siyang gasgas sa kanyang balat ngunit walang mga pangunahing pinsala. Pinunasan ni Jack ang kanyang luha at humagulgol, ngayon lang may 2 pirata na kumuha ng aming pera at sinaktan si Grandpa. Pirata. Natigilan si Daryl. Sa susunod na ilang minuto, nalaman ni Daryl sa pamamagitan ng mga pagtatanong na mayroong isang isla na tinatawag Doserac na ilang daang mga milya ang layo mula sa Pearl City, na may isang pangkat ng mga pirata na naninirahan dito, at laganap sila. Ang Pearl City Organization ay nagsagawa ng maraming pagsalakay sa nakaraang ilang dekada, ngunit lahat sila ay nabigo. Kalahating oras na ang nakakalipas, 2 pirata ang dumating sa Pearl City na nagkukubli at gumala-gala. Hindi nila sinasadyang nalaman na si Adolf ay binayaran ng isang malaking halaga ng pera sa pamilyang Damian, mayroong libu-libong mga gintong barya at doon lumitaw ang masasamang balak nila. Sinira nila ang bahay ni Adolf, inagaw ang mga gintong barya at sinaktan siya, na naging sanhi ng pagkawalang malay ni Adolf. Damn it! Nang nalaman niya ang pangyayaring ito, galit na galit si Daryl, at anggang ng mga pirata na ito ay masyadong laganap. Sa gitna ng sikat na araw, naglakas loob silang magnakaw na walang takot. Sa pag-iisip tungkol dito, tinanong ni Daryl si Jack, alam mo ba ang lokasyon ng Doserac Island? Magsasalita pa sana si Jack ngunit nag-ambala ng isang boses. Little Jack, ninakawan ka ba talaga ng mga pirata? Isang magiting na figure ang lumakad mula sa karamihan ng tao. Pagkatapos, isang magiting na figure ang naglakad palabas ng karamihan. Ang babae ay humigit kumulang 20 taong gulang at may maesla na mga tampok sa mukha. Nakasuot siya ng ginto at pulang knight armor, may hawak na manipis na espada at may mahabang gininto ang buhok na kumislap sa hangin. Wow! Sa parehong oras, ang lahat ng mga taong nanunood sa paligid ay nasa kaguluhan din. Narito na si Kapitan Thea. Napakaganda niya. Siya lang ang nag-iisang babaeng kabalyero sa Pearl City. Sigaw ng paghanga ang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Gayunpaman, nanatiling walang ekspresyon si Thea. Tila nasanay na siya sa atensyon na aakit niya. Sa sumunod na segundo, lumakad si Thea patungo kay Jack at tinanong ulit, Little Jack, kayong tao ay ninakawan ng mga pirata. Napaisip ulit si Jack at tumango. Ang mga kasuklam-suklam na pirata na ito ay hindi sineryoso ang mga gwardya ng Pearl City. Kung hindi mo sila turuan ng kaunting aralin, ang mga piratang ito ay magiging mas walang prinsipyo sa hinaharap. Galit na sinabi ni Thea, habang mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao. Pagkatapos, inaliw niya si Jack. Huwag kang mag-alala, tutulong ako sa pagbawi ng ninakaw nila sayo.
Nitong nakaraang mga araw, tinatalakay ng mga tanod ng Pearl City kung paano aalisin ang pirata sa Doserac Island. Sino ang nakakaalam na ang mga pirata ay pupunta sa Pearl City at magnakaw sa mga mamamayan? Bilang kapitan ng mga bantay, hindi na kinaya ni Thea. Matapos aliwin si Jack, tumalon si Thea sa isang maliit na bangka at naghanda na tuklasin ang Doserac Island ng nag-iisa. Sa sandaling ito, mabilis na sumunod si Daryl, at sinabi kay Thea, pupunta ka ba sa Doserac Island? Dalhin mo ako. Si Adolf ang nagligtas ng kanyang buhay, at ngayon ay ninakawan siya ng mga pirata, kaya't hindi siya dapat umupo doon at wala siyang gagawin. Binaling ni Thea ang kanyang ulo at tinignan si Daryl pataas at pababa. Sino ka? Ang taong ito, na walang sagradong kapangyarihan sa kanyang katawan, ay may lakas ng loob na pumunta sa Doserac Island. Isa lang siyang ordinaryong tao. Hindi alam ni Thea, na itinago ni Daryl ang panloob na lakas ng kanyang spiritual na enerhiya, kaya't siya ay halos isang ordinaryong tao. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl at seryosong sumagot, ang pangalan ko ay Daryl. Tinulungan ako ni Adolf dati, ngayong may nangyari sa kanya, may dapat akong gawin para sa kanya. Hindi malakas ang boses ni Daryl, siya lang at si Thea ang nakakarinig. Daryl! Nakasimangot si Thea nang marinig ang pangalang iyon. Tapos may naalala siya bigla. Nako, kaya ikaw ang ikakasal sa panganay na young miss ng pamilyang Damian sa loob ng 3 araw. You're nothing special. Sinabi niya, tumingin ulit si Thea kay Daryl, na may kaunting paghamak sa kanyang mga mata. Ang balita sa kasal ng pamilya Damian ay kumalat na sa buong Pearl City, at natural na alam rin ito ni Thea. Kabanata 3249. Ngumiti si Daryl. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin, maaari mo ba akong dalhin doon? Nang makita ang pagpipilit ni Daryl, si Thea ay umungol at tumango. Okay, maaari kita dalhin doon, ngunit kapag nakarating ka sa Doserac Island, dapat kang makinig sa aking utos. Kung magulo ka at mahuli ka ng mga pirata, huwag mo akong sisihin sa hindi kita mailigtas. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na tumawa. Si Thea ay medyo nakaka-interes dahil natatakot siya na gagawa ako ng gulo. Sa pag-iisip tungkol dito, ngumiti si Daryl at tumango, okay, makikinig ako sa iyong mga tagubilin. Sa pamamagitan nito, tumalon si Daryl sa bangka. Nang nakasakay na siya, inihagis ni Thea ang sagwan kay Daryl. Euro. Ang tinig ay hindi malakas ngunit ito ay walang pag-aalinlangan. Damn it. Sa sandaling ito, natigilan si Daryl. Hay nako. Tinatrato ako tulad ng kanyang subordinate. Bulong sa kanyang puso, walang pakialam si Daryl dahan daw ang dumudulas ng mga bagsay, at sa ilalim ng patnubay ni Thea, nagtungo sila patungo sa Doserac Island. Sa laot, naupo si Thea doon, sobrang komportable. Nais ni Daryl na magtanong tungkol sa mga pirata, ngunit nang makita ang pag-uugali ni Thea, nilabanan niya ito. Pagkatapos ng kalahating oras, sa wakas ay nakarating na sila sa Doserac Island. Daryl! Nang siya ay umakyat sa pampang, pinahahalahanan muli ni Thea si Daryl. Daryl, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Dapat kang makinig sa aking mga tagubilin, naiintindihan. Nang sinabi niya ito, seryoso si Thea sa ibabaw, ngunit talagang kinakabahan siya sa kanyang puso. Alam mo, dumating siya upang galugarin ang Doserac Island sa kauna-unahang pagkakataon. Si Daryl ay medyo natulala, ngunit tumango pa rin at sinabi, naiintindihan. Habang nag-uusap sila, dalawa sa kanila ang nagpunta upang galugarin ang malalim sa loob ng isla. Maya-maya, nakarating sila sa isang gubat. Blanko ang titig ni Thea at may nahanap siya habang nasa sabik siya. Teka! Ano yan? Sabi niya. Mabilis na tumingin si Daryl at nakita ang isang tuyong isda na nakasabit sa mga sanga sa kakahuyan sa unahan. Ang bawat isda ay malaki, halatang nahuli ng mga pirata sa isla. Narito ang mga pirata upang palamig ang pinatuyong isda, at tila malapit ang kanilang lumang pugad. Nagmamadaling sinabi ni Thea, at malapit na siyang mag-imbestiga. Tumango si Daryl bilang pagsang-ayon, ngunit sa sandaling ito, natagpuan niya na ang lupa sa ilalim ng tuyong isda ay natakpan. Malinaw na ito ay isang bitag. Nagmamadaling sumigaw si Daryl kay Thea,
huwag kang pumunta doon, isa itong bitag. Habang nagsasalita, hindi mapigilan ni Daryl na ungol ng lihim sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay kumikilos ng walang ingat at hindi talaga nag-iingat paano siya naging kapitan ng bantay. Tumingin siya kay Daryl at sinabi, "Walang tao sa paligid, paano ito mapanganib?" Si Thea ay mukhang hindi pumapayag, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay binilisan ang kanyang lakad. Damn it! Narinig ito, labis na nalulumbay si Daryl, at dali-daling sumunod, naghahanda upang pigilan si Thea. Gayunpaman, huli na sa oras na ito, at nang makarinig siya ng isang tunog, na-trigger ni Thea ang mekanismo na nakatago sa lupa, at isang malaking lambat ang biglang tumalbog, na direktang sumaklaw kina Daryl at Thea. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, at sina Thea at Daryl ay walang oras upang makapagreaksyon, at nakita na mabilis na humigpit ang malaking net at agad silang nabitin sa hangin. Tingnan mo. Sinabi ko sa iyo na may bitag dito, ngunit hindi ka nakinig sakin, hindi mapigil ang sabihin ni Daryl. Ikaw. Ang mukha ni Thea ay namula, at inakusahan niya siya ng galit, sino nagsabi sa iyo na sundin ako? Kahit na may mga bitag dito, maaari lamang akong matrap sa oras. Sumugod ka sa pagsunod sa akin. Ngayon parehas tayo nakulong. Sino ang darating upang iligtas tayo ngayon? Pagkatapos, hinugot ni Thea ang kanyang punyal at naghanda na putulin ang isang malaking lambat, ngunit ang malaking lambat na ito ay labis na matigas, at ang punyal ay hindi kaya itong putulin. Malinaw na hindi ka nakinig sa payo, ngunit ngayon ay kasalanan ko. Hindi sigurado si Daryl kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Kabanata 3250. Ngunit habang nalulumbay, ang puso ni Daryl ay madilim at nakakapresko. Sa sandaling ito, siya at si Thea ay nasiksikan sa malaking lambat. Hindi lamang niya hinahangaan ang figure ni Thea ng malapitan, ngunit naamoy din ang halimuyak mula sa kanyang katawan. Hoy, huwag kang gagalaw. Nang makita ang tingin ni Daryl, napahiya si Thea na hindi niya mapigil ang mapag-alitan. Mapait na ngumiti si Daryl, hindi naman ako gumagalaw. Ikaw yun gumagalaw, okay. Ikaw. Manahimik ka. Whoosh! Nag-aaway ang dalawa, at nakarinig sila ng tunog ng mga yabag sa kanilang paligid. Kaagad pagkatapos 12-dosenang mga pirata ang pumapalibot sa kanila, lahat sila ay matigas na may masamang kutis, ang ilan ay may mga pulang turbano na nakatali sa kanilang mga ulo, na may isang kahangahangang aura. Ang tatlong pinamumunuan nila ay puno ng isang malakas na aura. Ang tatlong ito ang pinuno ng pangkat ng mga pirata na ito sa Doserac Island, ang boss na si Zale, ang pangalawang Zack, ang pangatlong Zaha, ang tatlong magkakapatid na masamang gawain ay laganap sa mga baybayin na malapit sa Pearl City. Nakikita ang mga pirata na ito, parehong nagbago ang ekspresyon ni Daryl at Thea. Haha! Tumawa ang pirata habang papalapit sa kanila nang makita nila si Daryl at Thea na natrap sa net. Habang tumatawa sila, ang mga titig ng mga pirata ay labis na naakit kay Thea. Akala nila ay hindi maganda. Sa wakas, lumapit ang boss na si Zale at tinignan si Thea, naisip kong may nahuli ako isang ordinaryong tao, ngunit hindi ko inaasahan na ito ang naging sikat na babaeng kabalyero sa Pearl City. Wow! Nang bumagsak ang boses, sina Zack at Zaha sa tabi nila ay labis ding naakit ni Thea, at patuloy silang lumulunok ng laway. Si Thea ay nahihiya at nagalit, at sumigaw, hindi ka gaanong nagmamalaki, binabalaan kita, mas mabuti na bitawan mo ako ng mabilis, kung hindi, maghintay ka lang upang mawala ka. Hindi nagpanik si Zale nang harapin ang galit ni Thea. Sa halip ay tumawa siya ng mayabang. Linisan mo kami, Miss Thea, ilang raid ang nagawa mo sa nakaraang ilang taon. Sa huli, buhay pa rin kami. Kaya, paano mo balak na patayin kami? Hahaha. Bumagsak ang boses, at ang mga nakapaligid na pirata ay tumawa lahat. Namula si Thea at sobrang galit na hindi siya makapagsalita. Ang sinabi ni Zale ay ang katotohanan na ang kapaligiran ng Doserac Island ay komplikado, madaling ipagtanggol at mahirap na umatake. Sa mga nagdaang taon, ang Pearl City ay nagsagawa ng raid at pinigilan sila ng maraming beses ngunit lahat sila ay bumalik sa mapaminsalang pagkatalo.
Sa sandaling ito, ang mga mata ng pangalawang kapatid na si Zack ay nahulog kay Daryl, siya ay nasasakupan nitong Thea, patayin na lang natin, tapos iwan na lang natin ang babaeng kabalyero na ito, at magsaya, hehe. Tumango naman ang ibang pirata bilang pagsang-ayon. Naniniwala silang lahat na si Daryl ay nasasakupan lamang ni Thea, kaya't walang point upang mapanatili siyang buhay. Damn it. Narinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Ang mga pirata na ito ay medyo walang awa, at nais nilang patayin ako nang hindi lamang nagtanong sakin. Kasabay nito, binago din ni Thea ang kanyang magandang mukha, at hindi mapigil ang sabihin, huwag kang magulo, hindi siya ang aking nasasakupan. Si Thea ay may matuwid na puso. Bagaman hindi niya gusto si Daryl, hindi niya kayang panuurin siyang mamatay. Hindi isang subordinate. Sa sandaling ito, nakasimangot ang mga pirata. Sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Zale na mapangot siya. Miss Thea, hindi mo kailangang magsinungaling sa amin. Kung hindi siya ang iyong nasasakupan, bakit kayo magkasama na huli? Nais mong isave siya, lamang nakakaawa na ang pamamaraang ito ay walang silbi para sa atin. Itinaas ni Zale ang kanyang kamay, at biglang sinakbit ng dalawang pirata ang kanilang mahahabang kutsilyo at mabilis na lumakad. To be continued. Mga ka-novel, maraming salamat po sa patuloy sa pagsubaybay sa kwento ni Mr. Daryl Darby. Nawa ma-reach natin ang rekomendasyon ng YouTube channel upang makibahagi tayo ng tulong sa atin mga loyal viewers, lalo na sa paparating buwan ng December. At sana, matulungan nyo rin ako maabot ito. Hanggang sa muli mga ka-novel. God bless us.